Kaka-20 pa lang ni Lin Yu, ngunit 3 taon na simula noong namatay siya at muling nabuhay. Sa panahong iyon, aksidente niyang na-unlock ang isang sobrang OP na system. Sa unang tingin, parang classic cheat code reincarnation ito, perfect para sa total domination. Pero mabilis niyang nalaman ang problema. Ang system na nakuha niya ay hindi cultivation system o battle system, kundi isang underworld bank system. Hanggang ngayon, nakaipon na siya ng 9 trillion na underworld currency, o hell money. Ang tanong, kailangan pa ba niyang hintayin na mamatay ulit at mapunta sa underworld bago niya ma-enjoy ang marangyang buhay na iyon? Para sa isang normal na tao, baka matukso talagang sumugod sa impyerno para sa ganitong kayamanan. Pero si Lin Yu, sawa na sa kamatayan. Ayaw na niyang mamatay ulit kahit kailan. Bigla, ang mga patak ng tubig sa banyo ay naging kulay dugo. Isang crimson notice ang lumitaw sa salamin. Binati siya, napili raw siya bilang participant sa 5th closed beta test ng isang horror game. May natitirang 16 na oras bago magbukas ang instance. Nagulat si Lin Yu. Alam niyang hindi ito galing sa underworld bank system niya. Ang system na iyon ay direktang lumilitaw sa kanyang consciousness, alam niya agad ang laman kahit hindi tignan. Pero ang horror game system na ito ay malinaw na galing sa isang external source. Nang subukan niyang hawakan ang salamin, agad niyang naramdaman ang isang nakakatakot na puwersa na humihila sa kanya, madilim, sinauna, eerie, at puno ng dugo, na may pamilyar na amoy ng kamatayan. Pinilit ni Lin Yu na pakalmayan ang sarili. Ayon sa notice, obligado siyang pumasok sa game kinabukasan. Dahil 5th batch siya, ibig sabihin matagal nang tumatakbo ang game. Kapag may duda, mag-research. Agad niyang binuksan ang computer at sine-arch ang keyword na horror game. Sa una, puro sensationalized fake news lang ang lumabas. Ngunit sa pinakahuling page, may nakita siyang blood red website tungkol sa horror game. Doon niya nalaman ng totoo, ang mga misteryosong insidente sa iba't ibang lugar ay hindi pala gawa-gawa. Galing ang mga ito sa mga player na nakabalik mula sa horror game. Dahil dito, itinatag ang 9th Investigation Center para tugunan ang banta. Ang mga napipili ay ipinapadala sa survival instances na puno ng malevolent spirits. Kapag sinuway mo ang rules ng game, magiging pagkain ka ng mga ito. Sa bawat instance, mahigit kalahati ng mga player ang namamatay. Ang mga nakaligtas naman ay nakakakuha ng kakayahang kontrolin ang mga multo at ghostly artifacts. Kung mabubuhay ka o mamamatay, parang nakadepende na lang kung binabantayan ka pa ng mga ninuno mo. Habang iniisip ito, napagtanto ni Lin Yu na baka hindi rin masama ang pagpasok sa game. Kung totoo ngang may demons at ghosts, posible ring hindi ligtas ang real world. Kailangan niyang makakuha ng sapat na lakas para lumaban sa mga malevolent spirits sa lalong madaling panahon. Bukod pa roon, mayroon siyang underworld bank system, isang advantage na posibleng magpataas ng survival rate niya. Baka nga ang system na ito ay eksaktong ginawa para sa horror game na ito. Nagpalit ng damit si Lin Yu at tahimik na naghintay sa roll call ng underworld. Pagsapit ng hating gabi, isang malakas na liwanag ang sumiklab. Biglang nagbitak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at nahulog siya sa ibang dimensyon. Ang instance ay tinawag na Yellow Springs Inn. Ang mission, magtrabaho at mabuhay ng 2 araw. Kasama niya roon ang 5 pang player. Maayos ang naging landing ni Lin Yu. Sa harapan niya ay isang sira-sirang inn, napapaligiran ng madilim at tigang na kapaligiran. Ilang sandali pa, lumitaw na rin ang 5 kasama, 3 lalaki at 2 babae. Isang matangkad at malapad na lalaki ang nagsalita. Sinabi nitong mukhang newbie ang lahat maliban sa kanya. Galing siya sa 4th batch, at dahil tuwing kalahating buwan nagaganap ang instances, ito na ang ika-5 beses niya. Hindi raw madali ang makaligtas, ang mga peklat sa kanyang mga kamay ang ebidensya. Nang makita ito, halatang natakot ang 2 babae. Ngunit kalmado lang na lumapit si Lin Yu at pinuri ang veteran, sinabing kahanga-hanga ang paulit-ulit niyang pag-survive. Magalang niyang tinanong kung may maibabahaging experience para sa mga newbie. Nagulat ang veterano. Para sa isang baguhan, kakaiba ang composure ni Lin Yu kumpara sa iba. Inisip niyang baka may tsansa talaga itong mabuhay. Ipinaliwanag ng veteran na ang mga multo sa game ay hindi basta pumapatay ng random. Nagbigay siya ng 2 mahalagang payo. Una, huwag lalabag sa rules ng game kung ayaw mong maging hapunan ng mga multo. Pangalawa, ang basic rules ay palaging ipinapalam sa mga player sa napakadirektang paraan.
Bagamat katulad ito ng nabasa ni Lin Yu online, ramdam niyang may mas malalim pang panganib. Sa ganitong laro, para masigurado ang sariling survival, may mga player na handang magsakripisyo ng iba. Biglang bumukas ang pinto ng inn, kasabay ng nakakakilabot na tunog. Napalingon ang lahat. Isang matandang lalaki na may baluktot na mukha at kakaibang ngiti ang lumabas. Sa paos na boses, tinanggap niya ang mga player at sinabi na magtatrabaho sila sa Yellow Springs Inn. Ipinakilala niya ang sarili bilang accountant ng inn, na siyang magtatalaga ng mga gawain sa ngalan ng may-ari. Kahit isa lang siyang matanda, ang malamig at mapanganib niyang aura ay nagpadala ng panginginig sa lahat. Walang duda, isa siyang malevolent spirit. Bago magsimula ang trabaho, sinabi ng matandang accountant na kailangan muna niyang ipaliwanag ang mga patakaran ng inn. Agad nag-focus si Lin Yu at inihanda ang sarili na isaulo ang lahat ng patakaran. Alam niyang ang mga ito ay hindi simpleng rules, ito ang mga patakaran ng buhay at kamatayan. Una, kahit saan sila ma-assign, kailangan nilang magtrabaho ng maayos at seryoso. Kapag nagpetek sila, hindi raw magiging maawain ang proprietor. Nang makita ni Lin Yu ang takot sa mukha ng matandang accountant sa tuwing nababanggit ang proprietor, nahulaan niyang mas malakas pa itong spirit kaysa sa kanya. Kaya ganoon na lang ang takot nito. Ikalawang patakaran, bawal masira ang kahit anong gamit sa inn. Kapag may nasira, kailangang bayaran ito ng full price, walang exception. Ikatlo, bawal sumuwi sa kagustuhan ng mga guest. Kahit na may parusa ang proprietor, marami raw sa mga bisita ang masusungit at mainitan ng ulo. Kapag nakahanap ang mga ito ng dahilan para parusahan ang isang player, hindi sila paprotektahan ng proprietor. Matapos ipaliwanag ang lahat at masigurong walang tanong ang grupo, nagsimula na ang pagtatalaga ng trabaho. Tinuro ng matandang accountant ang veteran at sinabing mukhang malakas ito, kaya inutusan siyang pumunta sa back kitchen para maghiwa ng karne kasama ang mga kusinero. Tahimik na umalis ang veteran, ngunit bago tuluyang mawala, sinulyapan pa ang grupo, parang paalala na mag-ingat sila. Sumunod na inassign ng mukhang adik na binata at ang babaeng nasa early 20s upang maglinis ng mga guest room. Ang mukhang bureaucrat na middle-aged na lalaki naman ay inutusan na sumama sa accountant sa itaas para matutong mag-bookkeeping. Naiwan sina Lin Yu at ang babaeng estudyante. Tiningnan silang mabuti ng matanda bago sabihing sila ang magiging waiters, tagatanggap ng order at taga-serve ng pagkain. Idinagdag pa niyang diretsyo lang sa pinto ang lobby at umasa siyang alam daw ng dalawang bata kung paano umasta at huwag gumawa ng kalokohan. Sinabayan niya ito ng isang nakakakilabot na tawa na agad nagpamutla sa estudyante. Mabilis na hinayla ni Lin Yu ang kamay ng babae at dinala siya papasok. Alam niyang kung manatili itong nakatayo roon sa sobrang takot, baka siya pa ang unang mamatay. Pagpasok nila, nagpakilala ang babae gamit lang ang apelyido, Lee. Tinawag siya ni Lin Yu na Lee, at hindi rin niya ibinigay ang buong pangalan niya. Napansin niyang pati ang veteran ay hindi rin nagbanggit ng pangalan kanina. Mukhang mas ligtas nga na huwag munang ibunyag ang identidad. Magkasama silang pumasok sa lobby at naghintay ng mga guest. Wala silang magagawa kundi sundin ang trabaho at umasa na walang mangyaring masama. Ilang sandali lang, may pumasok na bisita, at agad namutla silang dalawa. Isang malaking multo na may mabigat na katawan ang tumingin sa kanila habang tumutulo ang laway. Nagulat ito at nagsabing may mga tao pala sa loob. Napangiti si Lin Yu kahit nanginginig ang loob niya, at magalang niyang inimbitahan ang multo na pumasok. Iritableng pumasok ang multo at nagbiro ng may halong banta, kung hindi raw nagsalita si Lin Yu, akalain nitong ingredients lang sila ng inn. Sa kabutihang palad, nakalagpas sila sa unang pagsubok ng walang gulo. Ngunit halatang hindi pa rin makarecover si Lee sa takot sa kanyang nakita. Umupo ang multo sa isang kahoy na upuan. Umungol ito sa bigat at bahagyang gumalaw mula sa pwesto. Napabuntong hininga si Lin Yu. Mabuti na lang at hindi nabasag ang upuan, kung hindi, baka sila pa ang managot. Naglabas ang multo ng 2 copper coin at malakas na nagutos. Una raw, gusto nito ng isang palayok ng mainit na tubig at isang set ng tableware. Muling yumuko si Lin Yu at nagtungo sa lugar kung saan kumukulo ang tubig. Nailito siya sa kakaibang hugis ng mga mangkok at chopsticks, pero wala siyang choice kundi ipagpatuloy ang trabaho. Sinubukan ni Lee buhatin ang tsarera, ngunit agad siyang pinigilan ni Lin Yu. Mabigat ito, at mas mabuting siya na ang magdala para maiwasan ang pagkakamaling ikagagalit ng customer. Bigla, bamuka ang bibig ng tsarera at sumigaw sa sakit,
sinasabing napakainit at gusto na raw nitong mamatay. Pagkatapos, bigla nitong ibinuga ang kumukulong tubig. Tumalsik ang mainit na tubig sa kamay ni Lin Yu, nagdulot ng matinding hapdi. Napabitaw siya sa sakit, at bumagsak ang tsyarera sa sahig, basag na basag. Natarante si Lee at tinanong kung dapat ba nilang itago ang nangyari. Sa loob-loob ni Lin Yu, pinuri niya ang babae dahil hindi siya iniwan mag-isa sa problema. Ngunit alam din niyang imposibleng maitago ito. Biglang sumulpat ang matandang accountant. Sinabi nitong clumsy raw ang mga bata at sa unang araw pa lang ay may nabasag na. Ipinaliwanag niyang ang tsyarera ay nagkakahalaga ng 50, at dahil kakasimula pa lang nila, malamang wala silang pambayad. Kaya iminungkahi nitong bayaran na lang gamit ang kamay na nakabasag nito. Inunat ng matanda ang kanyang mutated na mga kamay at sumugod pasulong. Doon sumigaw si Lin Yu at sinabing walang nagsasabing wala siyang pambayad. Agad niyang tinawag ang Underworld Bank System at nag-withdraw ng 500,000 Underworld currency, na automatikong naging mga copper coin. Doon niya lalong napatunayan na ang system na ito ay ginawa talaga para gamitin sa horror game. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw, pinigilan ng matandang accountant na lumapit pa. Bigla nitong binawi ang mga kamay. Nang maramdaman nito ang pure yin energy ni Lin Yu, na mas dense pa kaysa sa proprietor, agad siyang pinagpawisan sa takot. Hawak ni Lin Yu ang ilang tali ng copper coins. Kalmado niyang inihagis ang isang tali na nagkakahalaga ng 1,000 wen bilang kabayaran. Nang makita iyon, halos manginig ang matandang accountant. Para sa kanya, ang 1,000 wen ay sobra-sobra na, sapat para bilhin ang mismong ghostly life niya. Kung ibinigay raw ni Lin Yu ang perang iyon sa customer kapalit ng pagpatay sa kanya, tiyak na masayang-masaya pa itong gagawin, at malamang ay papayag pa ang proprietor. Ang katotohanan kaya na ngayong maglabas ni Lin Yu ng buong 5 buwan na salapi ay tuluyang nagpatigil sa matandang accountant sa paggawa ng kahit anong gulo. Kahit ang mga multo ay nakakaramdam ng matinding paggalang kapag kaharap ang isang tunay na mega-rich whale. Isang 50,000 underworld currency lang ay sapat na para takutin ang accountant ng ganito, samantalang si Lin Yu ay may hawak na 9 trillion. Doon niya mas lalong naintindihan na ang special ability niya ay mas malakas pa kaysa sa inaakala niya. Bukod pa roon, napansin niyang tila may limitasyon ang galaw ng matandang accountant dahil sa rules ng instance. Ang mga malevolent spirit ay hindi pala pwedeng basta pumatay o magnakaw kahit kailan nila gusto. Kinuha ni Lin Yu ang isang tali ng salapi at iniabot ito sa matanda, sinabihang tanggapin na ito. Idinagdag pa niyang hindi ba raw accountant ang kaharap niya, dapat sanay ito sa pera. Sa buong afterlife ng matanda, hindi pa siya nakahawak ng ganito kalaking halaga. Kahit ang paghawak lang nito ay parang muling namamatay sa sobrang kaba. Hindi na ito pinansin ni Lin Yu, dahil mayroon na siyang bagong mission mula sa Underworld Bank System, First Purchase. Kapag gumastos siya ng mahigit 100,000 Underworld currency, makakatanggap siya ng cashback card at isang bote ng 9 Nether Soul Cleansing Wine. Ayon sa system, ang Yin Energy Teapot ay nagkakahalaga ng 100 Underworld currency, at may payment limit na 100 beses. Kapag lumagpas doon, hindi na ito bibilanggan sa mission. Hindi interesado si Lin Yu sa cashback card, pero ang pinaka hindi niya problema. Ang talagang mahalaga sa kanya ay ang 9 Nether Soul Cleansing Wine. Pakiramdam niya ay isang napaka-rare at mahalagang item iyon. Bagamat kaya niyang kontrolin ang mga multo gamit ang pera, alam niyang pwedeng magbago ang rules anumang oras. Para mabuhay ng ligtas sa mundong ito, kailangan pa rin niyang umasa sa sariling lakas. Ngayong malinaw na sa kanya ang rules ng instance, gusto niyang tapusin agad ang mission ng system. Tinanong niya ang matandang accountant kung magkano ang isang plato. Nauutol nitong sinabing 100. Sa isang kumpas lang ng kamay, dinurog ni Lin Yu ang mahigit 100 plato, na ikinagulat maging ng matanda. Pagkatapos, ibinigay niya ang natitirang pera bilang kabayaran. Hindi alam ng matandang accountant kung sino talaga si Lin Yu o kung ano ang pakay niya. Ngunit sa dami ng pera nito, sigurado siyang mabuting tao ito. Sa sobrang galak, sinabi ng matanda na hindi man niya magawang tawagin siyang, "Brother," handa siyang sumuong sa apoy at tubig para tumulong anumang oras. Ngumiti ito ng sobra-sobra, halatang nagpapakitang loob na parang isang tusong minions. Habang ibinibigay ni Lin Yu ang pera, sinulyapan niya ang mga mangkok na nanginginig sa takot. Biglang may nagsalita, isang boses na mahinahon ngunit may awtoridad. Sinabihan silang sundin ang rules dahil kung magpapatuloy ito, hindi na raw makakapag-operate ang Yin.
Agad nakilala ng matandang accountant ang boses ng proprietor. Hindi ito tunog malevolent spirit, sa halip, banayad at kalmado. Mukhang kahit ang proprietor ay nagpapakita ng kaunting konsiderasyon sa yaman ni Lin Yu. Ngunit malinaw rin na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang ganitong paraan ng paggastos para lang sa compensation. Wala nang nagawa si Lin Yu kundi bumalik sa pagse-serve sa customer. Kung sakaling hindi makontento ang multo babayaran na lang niya ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagbago ang ugali ng multo. Kinausap nito si Lin Yu ng magalang at sinabing hindi naman ito nagmamadali. Napatitig ang iba sa biglaang pagbabago ng asal nito. Sa loob-loob ng multo, ramdam niya ang sariling kakulangan. Ni 3 buwan ay hindi niya kayang ilabas, paano pa siya maihahambing sa isang tulad ni Lin Yu na gumagastos ng pera na parang tubig. Tiyak na may malakas itong backer na walang sawang nagbibigay ng yin energy. Doon nagkaroon ng ideya si Lin Yu. Inalok niya ang multo ng 1 meal bilang pasasalamat sa paghihintay nito. Nahihiyang ngumiti ang multo at nagpasalamat. Sinabi ni Lin Yu na umorder lang ito ng kahit ano, siya na ang bahala sa lahat. Sa kasamaang palad, kahit ang pinakamahal na sabaw sa inn ay 100 yen lang. Sobrang mura, halos libre na. Kahit libre ang kain, nagtimpi pa rin ang multo at tig-1 order lang ng bawat ulam ang kinuha. Agad namang kinuha ng matandang accountant ang pagkakataon at ipinasa ang order sa kusina. Ngunit napansin ng multo na tila hindi pa rin kontento si Lin Yu, kaya inakala nitong baka napasobra siya at nagalit ang binata. Laking gulat niya nang sabihin ni Lin Yu na huwag umorder ng kahit anong ulam na mas mababa sa 30 yen, at kumuha ng 2 sa lahat ng lampas 30 yen. Isang tao ang nagbabayad, pero 2 multo ang sobrang saya, parang nasalubong nila ang God of Wealth. Ipinakita ng matandang accountant ang husay sa mental math, tinotol ang lahat sa 830 yen at binaba pa sa 800. Tumanggi si Lin Yu at sinabing gawing pantay ang numero, 1,000 yen na lang. Sa puntong iyon, 60,000 pa lang ang nagagastos niya. Marami pa siyang kailangang ilabas. Biglang may pumasok na bagong ideya sa isip ni Lin Yu. Sinunod ang utos niya, isinabot ni Lee ang isang karatula sa entrance. Nakasaad doon na dumating na si Lin Yu, at libre ang pagkain ng lahat ng multo sa buong nayon. Sa sumunod na sandali, napuno ang inn ng mga multo, kasing ingay at kasigla ng bagong taon. Isang maltong walang ulo ang nagsalita, sinabing hindi niya kailanman naisip na maging ganoon magwaldas at dahil daw kay Young Master Lin Yu, mas lumalakas ang yin energy niya. May isa pang multo ang nagkomento na ang perang ginagamit ni Lin Yu ay bagong-bago. Ang yin energy nito ay sobrang dalisay at dense. Dahil dito, inisip ng marami na si Lin Yu ay isang chosen representative ng Ghost King, gumagastos ng bongga para gumawa ng pangalan. Tahimik na pinanood ni Lee si Lin Yu na nakaupo sa gilid, nakikipagtagay at nagtataas ng baso kasama ang grupo ng malevolent spirits. Hindi siya makapagsalita sa gulat. Hindi ba't rookie player lang siya? Nang mapansin ni Lin Yu na dumaan si Lee, agad niya itong kinawayan. Sinabi niyang nagtrabaho ito ng mabuti at inutusan ang accountant na magdagdag pa ng 1 order ng Great Yellow Springs Tonic Soup para sa kanya. Binigyang diin niyang hindi isyo ang pera, siya ang sisigot sa lahat. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Lin Yu ng notification mula sa system. Natapos na niya ang first mission. Ang dati niyang walang laman na inventory ay may laman na ngayong 1 bote ng 9 Nether Soul Cleansing Wine. Ayon sa system, ang inuming ito ay kayang palakasin ang soul at spiritual sense, pati ang level ng isang ghost tamer o ghostly being. Ngunit hanggang 3 bote lang ang pwedeng inumin. Eksakto ito sa gusto ni Lin Yu, isang item na magpapalakas sa kanya at magbibigay ng kontrol sa sariling kapalaran. Pagkabukas niya ng bote, kumalat ang isang mabangong amoy sa buong inn. Nabigla ang lahat ng multo. Nagtaka sila kung anong klaseng yin energy iyon at bakit sobrang siksik at dalisay ang energy. Hindi nagatubili si Lin Yu. Itinaas niya ang bote at ininom ito ng buo. Agad niyang naramdaman ang malamig at purong spiritual energy na kumalat sa buong katawan niya. Kasabay nito, nag-activate ang attribute panel. Nadagdagan ang spiritual sense at spiritual power niya, at opisyal siyang naging level 1 ghost tamer. Lubos ang kasiyahan ni Lin Yu. 1 bote lang, at ganoon na agad ang resulta. Sa sandaling iyon, napatunayan niyang ang pera ay talagang kayang magpaalipin ng mga multo. Matapos ang unang mission, naglabas ang system ng pangalawa, spend extravagantly.
Kailangan niyang gumastos ng 320,000 underworld currency sa isang transaction para makuha ang perfect grade Ghost Tamer contract. Tiningnan ni Lin Yu ang mga maltong busog na at hindi na makakain pa. Napaisip siya kung paano niya gagastusin ang ganoong kalaking halaga. Habang iniisip ito, tahimik siyang inoobserbahan ng malaking maltong. Inisip ng multo, hindi man malakas ang aura ni Mr. Lin Yu, halata ang pagiging mapagbigay at ang pagkakaroon nito ng spiritual wine. Inisip din niya na si Lin Yu ay isang malakas na nilalang na may nasirang soul. Alam niya ring ang lahat ng malevolent spirit sa lugar ay naging multo dahil sa matitinding obsessions. Sa sandaling iyon, mas gusto niyang suklian ang kabutihan ni Lin Yu kaysa makisipsip lang. Tumayo siya at magalang na nagsalita, humihiling na matawag siyang Brother Lin Yu. Kinuha niya ang isang salamin at inialok ito bilang pasasalamat. Ipinaliwanag ng malaking multo na matagal na niyang nakuha ang salamin, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Ang alam lang niya, kapag nilagyan ito ng yin energy, kaya nitong magpakita ng iba't ibang uri ng multo sa mga lugar na maraming yin energy. Sinuri ito ni Lin Yu. Isa itong itim na salamin na walang kahit anong refleksyon. Agad itong kinilala ng Underworld Bank System bilang Ghost Dragon Soul Locking Mirror. Agad nagpasalamat si Lin Yu at binanggit ang pangalan ng artifact, na ikinagulat ng malaking multo at pati na dinili. Hindi siya makapaniwalang alam ni Lin Yu ang tungkol sa misteryosong yin artifact na ito. Nang ilagay ni Lin Yu ang salamin sa kanyang inventory, napatigil ang lahat ng multo. Lubos silang nagulat, ang isang tao ay kayang mag-imbak ng treasure sa dimensional space. Sa isip nila, tiyak na nakarating na si Lin Yu sa maraming mapanganib na lugar, o kaya naman ay galing siya sa isang espesyal na pinanggalingan. Mula noon, iisa na lang ang iniisip ng lahat ng multo, makakuha ng pabor ni Lin Yu. Isa pang multo ang lumapit at nag-alok ng resentment furnace necklace, na nakuha raw niya sa ghost market. Ayon sa kanya, kaya nitong harangin ang pinakamalakas na yin energy attack mula sa ghost general level spirit at protektahan ang soul. Kaya rin itong mag-imbak ng yin energy para sa counterattack. Tinanggap ito ni Lin Yu. Bagamat hindi ito kasing taas ng grade ng salamin, swak na swak ito sa kasalukuyan niyang level. Dahil wala ng ibang mahalagang item ang natitirang multo, bawat isa sa kanila ay nagbigay ng bahagi ng sariling yin energy at ipinasa ito sa necklace. Agad naramdaman ni Lin Yu na halos sisibog na ang lakas sa loob ng katawan niya. Nagpasalamat siya sa lahat, at ang grupo ng multo ay punong-puno ng saya. Sa gilid, tahimik na pinanood ni Lee ang eksena. Para itong mga subordinate na nag-uunahang magbigay ng regalo sa boss, sobra-sobra na sa exaggeration. Pagsapit ng hating gabi, natapos ang salusalo. Matapos suriin ang accounts, hindi may pinta ang ngiti ng matandang accountant. Ang kita ngayong araw ay 5 beses ng karaniwan. Tumingin si Lin Yu sa labas ng bintana. Ang yin energy sa paligid ay pabago-bago, minsan magulo, minsan kalmado. Doon niya naintindihan kung bakit nagmamadaling umalis ang mga multo kanina. Biglang muling nagsalita ang proprietor. Ipinahayag nitong tapos na ang day shift at oras na ng kainan sa lobby. Ibig sabihin, malapit na nilang makilala ang ibang ghostly beings na naninirahan sa inn. Nag-aalala si Lin Yu na ang mga susunod na multo ay hindi magiging kasing dali suyuan ng pera tulad ng matandang accountant. Samantala, napaisip si Lee kung ano na ang nangyari sa iba. Ilang sandali pa, naglabas ng announcement ang system, 4 na survivor na lang ang natitira. Sa huli, laro pa rin ito. May pera si Lin Yu, pero ang iba wala. Kahit pansamantala niyang nailigtas ang sarili gamit ang Underworld Bank, alam niyang kung nahuli lang siya ng ilang segundo sa pag-withdraw ng pera, matagal nang wala ang braso niya. Ang mga ghost guest ay umiwas lang na kainin siya dahil niliber niya sila ng pagkain. Mabuti na lang at bukod sa pera, may iba pa siyang paraan para mabuhay. Ipinahayag ng matandang accountant na ayon sa tradisyon, kakain na sila roon mismo. Biglang may umalingaw na boses na puno ng pangungutya. Tinanong nito kung bakit daw yumuyuko at nagpapakaamo ang matandang multo sa isang bagong waiter. Isang pig demon sana, ngunit hindi, isang female ghost ang pumasok kasama ang isa pang babae. Paan ng sugat ang babae, at ang blonding lalaking kasama niya noon ay wala na, malamang patay na. Nang makita ng sugatang babae na maayos pa rin sina Lin Yu at ang isa pang babae, napuno ang puso niya ng inggit at galit. Napansin ito ni Lin Yu, ngunit hindi na siya kumilos, alam niyang wala itong kakayahang saktan siya. Habang patuloy ang pagtatalo ng matandang accountant at ng female ghost,
napagtanto ni Lin Yu na hindi maayos ang internal relasyon sa loob ng inn. Tinawag ng accountant ang babae, Jiang Ma, at sinabihang makitid ang isip nito. Sinagot niya na wala raw itong alam, mahilig lang daw itong mambuli ng staff, samantalang siya ay nag-iipon ng good karma. Dahil hindi niya magawa ng gulo ang matandang accountant, ibinuhos ni Jiang Ma ang galit kay Lin Yu. Ginamit niyang dahilan ng umano'y kat-amarin nito at biglang hinampas siya ng walis, balak turuan ng leksyon. Kalmadong uminom lang ng tsaa si Lin Yu habang ang walis ay hinarang ng yin energy mula sa kanyang necklace. Napaatras si Jiang Ma at napailing. Mid-grade yin energy pala. Ang proteksyon niya. Naupo ito ng padabog, nabaluktot ang upuan, at tinitigan si Lin Yu ng may matinding galit. Halatang may matinding sama ng loob na ito at papatayin siya sa unang pagkakataon. Alam ni Lin Yu na ang kaligtasan niya sa ngayon ay dahil hindi pa alam ng mga multo ang tunay niyang pagkatao, kaya nag-iingat sila. Kung hindi niya kayang resolbahin si Jiang Ma, walang silbi ang takot nito sa accountant o kahit sa proprietor, pera lang ang tunay niyang sandata. Biglang bumukas ang pinto at may pumasok na figurang mas matangkad pa kay Jiang Ma, parehong namutla at pinagpawisan ang babae at ang matandang accountant. Ramdam ni Lin Yu na mas malakas ang aura ng bagong dating kaysa kay Jiang Ma. Malakas na nagutos ang multo na ihain na ang pagkain. Lumapit ang isang lalaki na nakayuko ang ulo, wala na ang isa niyang kamay. Ipinahayag ng matandang multo na oras na para kumain. Sa loob ng palayok ay isang itim na laman. Napulot ni Lee ang isang eyeball, habang ang isa pang babae ay may hawak na salamin. May nagbulong kung ang ulam ba ay gawa sa dalawang namatay kanina. Nang makita ang pag-aalinlangan nila, mariing tinanong ng matandang multo kung hindi ba nila gusto ang luto niya. Walang nang ahas tumanggi. Hindi siya umupo, bagkus ay nagpunta sa gilid para magsalin ng alak. Ayaw ni Lin Yu sa itsura ng pagkain, ngunit alam niyang kapag tumanggi siya, siya mismo ang magiging ulam. Habang nagsasalin ng alak ang matanda, umiyak ang mangkok at sinabing sobrang asim at pait ng alak. Hindi pinansin ng matanda, inikot lang ang ulo, ipinikit ang mata, at ininom ito na parang tubig. Pagkatapos, tiningnan niya si Lin Yu na hindi pa rin gumagalaw at nagalit. Tinawag niya ito at tinanong kung bakit hindi ito kumakain at kung ayaw ba nito sa luto niya. Dahan-daang tumayo si Lin Yu. Sa sandaling magsalita ang matanda, bigla niyang inagaw ang wine cup mula rito. Sinabi niyang ang alak na parang tubig ang lasa ay siguradong mahirap inumin. Sa susunod na segundo, walang pakundangan niyang ibinuhos ang buong tasa sa sahig. Nagkagulo ang lahat, iniisip ng iba kung gusto ba niyang mamatay. Napangisi si Jiang Ma, siguradong sa pagkakataong ito ay hindi na siya kailangang kumilos, kahit ang necklace ni Lin Yu ay hindi raw makakaharang sa apoy ng galit ng matanda. Ngunit si Lee ay nag-isip ng mabuti. Base sa reaksyon ng matandang cook kanina, mukhang hindi talaga nito gusto ang alak. Baka sinasadya ni Lin Yu ang ginagawa niya. Sa puntong iyon, tila umabot na sa sukdulan ang galit ng matanda. Inakusahan niya si Lin Yu na nang-iinsulto. Ngunit bago pa tuluyang sumabog ang tensyon, may naamoy siyang kakaibang halimuyak. Muling kumalma ang matanda at nakita ang bote ng alak sa kamay ni Lin Yu. Magalang na nagsalita si Lin Yu, sinabing wala siyang intensyong manginsulto. Pinuri niya ang husay sa pagluluto at panlasa ng matanda at sinabing hindi niya kayang tiisin na makita itong umiinom ng mababang klase ng alak. Pagkasabi nito, agad niyang ibinuhos ang 9 Nether Soul Cleansing Wine sa wine cup at inalok ang matanda na tikman ito. Kahit ang malalakas na multo ay ramdam ang siksik na yin energy ng alak. Napaisip ang matanda, kung ordinaryong tao ang gumawa nito, matagal na raw niya itong pinatay. Ngunit hindi niya maitatanggi, mukhang mas masarap ang alak na ito kaysa sa yin. Matapos ang sandaling pag-iisip, tuluyan siyang umupo at pumayag. Sa huli, sinabi niyang titikman niya ang alak ni Lin Yu. Magalang na gumawa si Lin Yu ng isang pleased gesture. Walang pag-aalinlangan, ininom ni Zhou Xiang ang alak sa isang lagok. Sa mismong sandaling pumasok ang alak sa kanyang bibig, tila may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Bawat patak ng alak ay nagpasiklab sa kanyang imahinasyon, at habang dumadaloy ang kanyang mga iniisip, hindi niya maitago ang kasiyahang unti-unting lumitaw sa kanyang mukha. Ang sobrang purong yin energy ng alak ay kayang linisin ang kaluluwa at iangat ang realm ng isang nilalang. Nang maubos ang alak, biglang napabulala si Zhou Xiang na napakasarap ng inumin. Doon napagtanto ni Lin Yu na tama ang naging desisyon niyang gamitin ang 9 Nether Soul Cleansing Wine bilang panuhol.
Sinamantala niya ang pagkakataon at inalok pa ito ng isa pang tasa. Medyo lasing na si Zhou Xiang at hindi niya kayang tanggihan ang mabangong alak, kaya agad niya itong ininom muli. Tahimik namang nakatayo si Lin Yu sa gilid habang inoobserbahan ang reaksyon nito. Nang mapansing ubos na ang laman ng bote, huminto si Zhou Xiang sa paglalagok at nagsimulang dahan-dawang humigop. Napagtanto ni Lin Yu na mas malakas pa pala ang epekto ng alak kaysa sa inaasahan niya. Agad niyang tinawag ang system, at maya-maya'y may panibagong bote na lumitaw. Iniabot niya ito kay Zhou Xiang, na halatang nagulat. Hindi niya inakalang may natitira pa pala. Ngumiti si Lin Yu at sinabing pupunuin niya ang buong bote para sa kanya. Masayang tinanggap ito ng matanda, ikinagulat ng lahat ng nasa inn. Doon ay tuluyan ng natawag ni Zhou Xiang si Lin Yu na, "Little brother," bagay na hindi makapaniwala si Jiang Ma. Sa kanyang isip, kahit tao lamang si Lin Yu, hindi siya dapat tretuhing ganoon. Lumalim ang galit at inggit sa kanyang dibdib, at nagpasya siyang kailangang mamatay si Lin Yu sa lugar na iyon. Bigla namang nagbitiw si Lin Yu ng tila walang pakialam na komento, sinabing sayang ang sitwasyon. Naramdaman ni Zhou Xiang na may kakaiba at tinanong kung ano ang dapat ikapanghinayang. Maayos na ipinaliwanag ni Lin Yu na kahit napakasarap ng Nine Nether Soul Cleansing Wine, hindi ito lubos na maa-appreciate kung walang kasamang side dishes. Hindi pa man niya tapos ang sinasabi, agad na sumang-ayon si Zhou Xiang. Bilang isang cook, sinabi nitong maghahanda siya ng ilang blood-enriching dishes na babagay sa alak. Ngunit mahinahong binanggit ni Lin Yu na kulang na ang natitirang ingredients para maipakita ng matanda ang tunay niyang galing. Pagkatapos, ibinaba ni Lin Yu ang kanyang boses at binanggit na may mga nilalang na mas maraming yin energy kaysa sa karaniwang multo. Bahagyang ngumiti siya at idinugtong na mas magiging masarap ang lutuin kung ghosts ang gagamitin bilang sangkap. Napaisip si Zhou Xiang, saka biglang tinapik ang balikat ni Lin Yu at sumang-ayon. Nang hinayang pa nga ito na hindi sila nagkakilala ng mas maaga. Pagkatapos nito, mabilis na sinuyod ng tingin ni Zhou Xiang ang mga nasa harap nila. Nang mapansin ito ni Jiang Ma, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Mariin niyang sinabi na wala siyang ginawang mali at pinaalalahanan ang lahat na may mga rules ang Yellow Springs Inn. Doon naunawaan ni Lin Yu na kahit ang mga native inhabitants ng horror game ay kailangang sumunod sa rules. Sinubukan ni Old Ghost Lee na paalalain ang sitwasyon, binanggit niya ang pag-atake ni Jiang Ma kay Lin Yu ay paglabag na sa patakaran. Idinagdag pa niya na may karapatan siyang disiplinahin ang sarili niyang staff, lalo na't si Jiang Ma ang unang lumabag sa rules ng inn. Nag-init ang ulo ni Jiang Ma at inakusahan si Old Ghost Lee ng personal vendetta. Ngunit bago pa siya makagalaw, mabilis nang umatake ang matanda. Tinamaan siya ng malakas na hampas, at kahit masakit, sinubukan pa rin niyang magreklamo. Ipinaalala ni Zhou Xiang na bawal umatake ng empleyado ng walang dahilan, lalo na sa oras ng pagkain. Dagdag pa niya, si Lin Yu ay isang masipag at maayos na empleyado, kaya mas mabigat ang kasalanan ni Jiang Ma, hindi na niya kinaya ang sumunod na atake. Mula sa blade ni Zhou Xiang ay lumabas ang isang nakakatakot na puwersa na tuluyang bumagsak sa kanya. Sa sahig, wala ng lakas sa katawan at isipan. Hindi napigilan ni Lin Yu ang magulat. Hindi niya inasahan na direktang papatayin ni Zhou Xiang si Jiang Ma. Pagkatapos, kinaladkad ng matanda ang katawan palabas at sinabi kay Lin Yu na ipoproseso na niya ang ingredients, sabay paalala na bantayan ang alak. Habang pinapanood ito, napaisip si Lin Yu na mas malakas pala ang ghost cook kaysa sa inaakala niya. Dahil dito, alam niyang hindi na niya kailangang mag-alala sa anumang sneak attack mula kay Jiang Ma sa gabing iyon. Sa isang iglap, may pumasok na ideya sa isip ni Lin Yu. Napagtanto niyang hindi lang basta pinatay si Jiang Ma, ginamit din siya ng matandang multo para subukan siya. Dahil doon, dahan-dahan siyang humakbang papalapit kay Old Ghost Lee. Bigla siyang naglabas ng bote ng alak at magalang na nagsalita, nagpapasalamat sa pag-aalaga nito sa kanya buong araw. Iminungkahi niyang mag-toast sila. Sa loob-loob niya, alam niyang bihira ang ganitong pagkakataon at kailangan niyang gawing halimbawa ang isang tao. Nang makita ito, nanginginig ang buong katawan ni Old Ghost Lee. Napagtanto niyang hindi ordinaryong tao si Lin Yu. Sa iilang salita lang, nagawa nitong utusan ng cook na patayin si Jiang Ma. Mas tuso at mas mapanganib ang mga paraan niya kaysa sa inaakala ng sinuman. Naramdaman ng matanda na hindi nakalusot ang nauna niyang pagsubok kay Lin Yu. Sa isip niya, kung sabihin lang ni Lin Yu kay Zhou Xiang na hindi pa ito busog, tiyak na mapapahamak siya. Nagsimula siyang mag-isip ng mabuti.
Kung tatanggapin niya ang alak, baka siya naman ang balikan ng coke. Pero kung tatanggi siya sa toast, malinaw na bastos iyon at siguradong magdudulot din ng problema. Habang naguguluhan, biglang may pumasok na ideya sa isip ng matanda, magbigay ng regalo. Naalala niya ang nangyari kanina, kung paanong nag-toast si Lin Yu at agad na nagbigay ng mga regalo ang ibang multo. Kahit mayaman si Lin Yu, hindi ito tumatanggi sa mga alay ng iba. Naghalungkat si Old Ghost Lee at inilabas ang isang pirasong kahoy na box, sabay sinabing matagal na niya itong nakuha. Agad na naunawaan ni Lin Yu ang sitwasyon. Takot ang matanda, kaya naghahain ng panangga. Ipinaliwanag ni Old Ghost Lee na ang ebony ay isang bihirang material para sa paggawa ng yin artifacts. Ang hawak niyang piraso ay nababad sa yin energy sa loob ng 1,000 taon, kaya mas mahalaga pa ito kaysa sa karaniwang high-grade yin artifact. Sa sandaling iyon, inactivate ni Lin Yu ang system. Agad nitong kinumpirma na ito ay high-grade material, Millennium Ebony. Hindi niya napigil ang purihin ang kalidad nito. Inabot niya ang ebony at kasabay noon ay kinumpirma ng system na tapos na ang one-time spending mission. Ngumiti si Lin Yu ng kalmado at tinanong si Old Ghost Lee kung magkano ang balak nitong presyo. Agad na kumaway ang matanda, sinabing regalo iyon at hindi siya nangangahas humingi ng bayad. Bahagyang hindi natuwa si Lin Yu. Sinabi niyang may prinsipyo siya at hindi siya kumukuha ng mahalagang bagay ng libre. Napanganga si Old Ghost Lee. Dito niya lubos na naunawaan ang isang mahalagang patakaran sa mundo ng horror game, ang survival at pagpatay ay kailangang dumaan sa rules. Pero alam din niyang delikado ang magtanong ng direkta. Matapos mag-isip, hinayaan niyang si Lin Yu ang magbigay ng presyo. Nanginginig ang matanda nang maglabas si Lin Yu ng 3 string ng copper coins at maingat na nagtanong kung sapat na ba ang 3 buwan. Sa sandaling iyon, parang na-hypnotize si Old Ghost Lee sa nakita niyang pera. Hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi lang pala ito simpleng transaksyon, ito ang pagkakataon niyang makalaya. Sa halagang iyon, pwede nang tapusin ng mas maaga ang indentured servitude contract niya at ng proprietor. Dahil sa sobrang tuwa, agad siyang lumuhod sa harap ni Lin Yu at mariing nagpasalamat sa ikalawang pagkakataon sa buhay. Hindi siya agad tumayo, patuloy lang sa pagyuko, ikinagulat ng lahat ng nasa inn. Nakita ito ng old player at hindi napigil ang humanga. Sa kabilang banda, tuluyang nabaligtad ang tingin niya kay Lin Yu nang napaisip siya kung galing ba si Lin Yu sa isang alamat na ghost taming family, kaya sinimulan niya itong obserbahan ng mas maingat. Sa gitna ng katahimikan, biglang nag-anunsyo ang system. Lumampas sa 30,000 underworld currency. Ang isang transaksyon, kaya matagumpay na nakumpleto ni Lin Yu ang mission 2, spend extravagantly. Bilang reward, nakuha niya ang perfect grade ghost tamer contract. Sandaling sinuri ni Lin Yu ang impormasyon. Napagtanto niyang sa kontratang ito, maaari niyang kontrolin ang mga multo para lumaban para sa kanya. Ipinaliwanag ng system na maaari siyang mag-contract ng ghostly beings ng iba't ibang grade, at kapag napirmahan, hindi ito magtataksil o gaganti. Mananatili itong absolutong loyal at obedient habang buhay. Nagulat si Lin Yu sa lakas ng kontrata. Kung ganito ang epekto nito, hindi na niya kailangang mag-alala sa hinaharap. Malinaw na ang ordinaryong contracts ay hindi kayang umabot sa ganitong antas. Samantala, patuloy na yakap ni Old Ghost Lee ang binti ni Lin Yu, paulit-ulit na nagpapasalamat sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Tiningnan ni Lin Yu si Old Ghost Lee at naisip na sayang kung gagamitin ang ganitong klaseng pagkakataon sa isang maliit na multo lang. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya palayo ang matanda. Sa isip niya, mas mabuting gamitin ang ganitong advantage sa mas mahalagang target kapag may tamang timing. Hindi pa man natatapos ang iniisip niya, biglang bumalik si Zhu Shang. Masigla nitong sinabi na tapos na ang luto. Agad niyang inilapag sa mesa ang isang plato ng karne at ipinaliwanag na unang beses pa lang niyang gumawa ng ganitong ulam, kaya hindi siya sigurado sa lasa. Hinikayat niya si Lin Yu na tikman ito. Kinuha ni Lin Yu ang chopsticks at sinuri ang karne. Halata ang husay ng cook, hindi matukoy kung anong klaseng karne iyon, pero ramdam ang siksik na yin energy. Alam niyang malaking tulong ito para sa parehong ghostly beings at ghost tamers. Dahil dito, hindi na siya nag-alinlangan at kinain ang karne. Pagkalunok pa lang niya, sunod-sunod nang tumunog ang system notification. Nakakonsumo siya ng essence ng malevolent spirit, at tumaas ang kanyang spiritual power. Paulit-ulit itong nag-notify hanggang sa ipakita ng system ang kasalukuyang estado niya bilang level 1 ghost tamer,
na may malaking pagtaas sa spiritual sense at spiritual power. Nanlaki ang mata ni Lin Yu. Totoo nga, malakas talaga ang epekto ng ulam. Humarap siya kay Zhou Xiang at nag-thumbs up, sinabing masarap na, malinis pa, at sobrang sustansya. Sandaling natigilan ng matandang kok bago tumawa ng malakas. Sinabi nitong ideya ni Lin Yu ang tunay na susi sa lahat. Nagtaas ng wine cup si Zhou Xiang at nakipag-toast. Mula roon, tila sila lang dalawa ang nasa mundo. Patuloy na kumain si Lin Yu ng karne, at kasabay nito ang sunod-sunod na pagtaas ng kanyang spiritual power ayon sa system. Makalipas ang mahabang sandali, unti-unting lumino ang langit sa labas. Naubos din ni Lin Yu ang laman ng plato. Napabuntong hininga siya at napasabi na umabot na sa halos 200 ang kanyang spiritual power dahil lang sa isang kainan. Sa kabilang banda, lubos na ring nalasing si Zhou Xiang at paulit-ulit na pinupuri ang alak. Tahimik na naisip ni Lin Yu na ang coke pala ang pinakamalaking banta sa instance na ito. Ngunit dahil sa 9 Nether Soul Cleansing Wine, hindi lang niya ito napahupa, naging malaking benepisyo pa ito sa kanya. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng proprietor, ipinahahayag na tapos na ang oras ng kainan. Agad na tumugon si Old Ghostly at sinabing dadalhin niya ang mga bisita para magpahinga. Unti-unting natauhan si Zhou Xiang at may bahagyang pagsisisi pang nagsabing sayang at kailangan na nilang magtapos para sa gabi. Magalang na nagpaalam si Lin Yu at sinabing magkikita sila kinabukasan. Halatang hindi niya gaanong kinatatakutan ang proprietor, taliwas sa reaksyon ng accountant. Inutusan ni Old Ghostly ang lahat na maglinis ng mesa, at agad silang sumunod. Habang balak ni Lin Yu na tumulong sa pagliligpit, biglang may marahang ngunit malinaw na boses na tumawag sa kanya. Inanyayahan siyang umakyat sa ikatlong palapag. Dahil walang ibang nakarinig, napagtanto niyang telepathic na kausap siya ng proprietor. Kalmado siyang umakyat, iniisip na ang paggamit niya ng pera para makaligtas ay tiyak na nakaakit ng atensyon ng tunay na boss ng instance. Malamang, ang proprietor ang final boss. Hindi niya alam kung mabuti o masama ang pakay nito. Pagdating sa ikatlong palapag, huminto siya sa harap ng isang engranding silid. Walang pag-aatubili, binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang napakalakas na aura ng isang magandang babae na nakaupo sa gilid ng kama, may banayad na ngiti sa labi. Hinala ni Lin Yu na siya nga ang proprietor ng Yellow Springs Inn. Pinakalma niya ang sarili at pumasok ng maayos. Sa isip niya, hindi siya basta-basta aatakihin dahil may rules, kaya kailangan niyang mag-ingat sa bawat salita. Magalang siyang nag-cupped hands at tinanong kung bakit siya ipinatawag. May bahid ng lamang ang tinig ng babae nang magsalita. Humingi ito ng paumanhin sa hindi pagkilala sa kanyang halaga at sa pagtrato sa kanya bilang waiter. Nagulat si Lin Yu at agad na nagsabing ayos lang iyon at itinuturing niya lang na karanasan ng lahat. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mas malakas at mas mapanganib ang proprietor kaysa kay Zhou Xiang, at hindi dapat magkamali. Nagpatuloy ang babae, sinasabing habang nag-e-experience ng buhay, si Lin Yu, nagulo niya ang buong inn. Agad siyang sumabat at sinabing handa siyang magbayad ng 10 beses para sa mga nasirang mesa at kagamitan. Ngunit sinabi ng proprietor na maliit na bagay lang yun. Ang mas seryosong usapin ay ang pagkamatay ni Jiang Ma, isang matagal ng empleyado ng inn. Maingat na nagpaliwanag si Lin Yu na baguhan lang siya at hindi siya nang ahas manghimasok sa alitan ng 2 veteranong empleyado, lalo na't ang isa ay napatay mismo ng cook. Sa puntong iyon, nanatiling kalmado ang silid, at malinaw kay Lin Yu na ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Mahigpit na kinuyam ng babae ang hawak niyang fan hanggang sa madurog ito at maging abo. Tahimik niyang sinabi na tunay ngang, magaling, ang naging infighting, saka itinapon ang sirang fan at tumayo. Idinagdag niya na hindi na siya makikipagtalo pa, ngunit biglang naglabas ng matinding spiritual energy ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ng proprietor na wala siyang pakialam kung gaano kataas ang status ni Lin Yu o kung ano ang tunay nitong pakay sa Yellow Springs Inn. Ngunit ang pagudyok ng alitan sa loob ng inn at ang pagkamatay ng isang empleyado ay hindi basta-basta matatapos. Kalmadong tumingin si Lin Yu at nagtanong kung ano ang hinihingi niya. Ipinaliwanag ng proprietor na malaki ang naitulong ni Jiang Ma sa operasyon ng inn at magiging mahirap itong patakbuhin nang wala siya. Dahil tuluyang nawasak ang kaluluwa ni Jiang Ma, kailangan daw bayaran ni Lin Yu ang naging pinsala. Naunawaan agad ni Lin Yu na hinihingan siya ng compensation. Diretso niyang tinanong kung magkano ang gusto nito. Una, binanggit ng proprietor ang 20 buwan,
ngunit agad itong binawi at tinaasan sa 50 buwan ng copper coins. Sa isip ni Lin Yu, matapos ang lahat ng iyon, 50 buwan lang pala ang halaga ng isang malevolent spirit. Agad niyang inutusan ang system na gamitin ang cashback card. Tinanggap ng system ang command at ipinaalam na ang susunod na purchase ay may random cashback na 2 hanggang 10 beses. Ilang sandali lang, bumuhos ang napakaraming copper coins. Halatang nasilaw ang proprietor sa dami ng pera. Sa pagkakataong iyon, nagbigay ng bagong alok si Lin Yu, magbabayad siya ng 100 buwan kapalit ng paglipat ng cook sa kanya mula ngayon. Hindi makapaniwala ang proprietor. Sa kanyang pananaw, ginagamit lang ang mga malevolent spirit bilang kasangkapan sa kita. Ngunit alam din niyang hindi talaga masaya si Zhou Xiang sa kasalukuyang kalagayan niya. Tahimik na nag-isip si Lin Yu. Malakas si Zhou Xiang at diretso ang ugali. May hawak siyang perfect grade ghost tamer contract, kaya ito ang pinakamagandang solusyon para sa lahat, pati na rin sa proprietor. Kinwento ng babae sa isip niya at napagtanto na bagamat malakas ang cook, isa lang din itong tauhan sa inn. Sa huli, sinabi niyang matagal na niyang kasama si Zhou Xiang at mahirap mawala ng cook, pero kung gusto talaga ni Lin Yu, kailangan niyang magdagdag pa. Biglang pamitik ng daliri si Lin Yu. Agad na lumitaw ang isa pang napakalaking halaga ng copper coins. Sinabi niyang magdadagdag pa siya ng 100 buwan at tinanong kung sapat na iyon. Sa oras na iyon, pumayag ang proprietor. Mabilis niyang inilabas ang kontrata ni Zhou Xiang at ibinigay kay Lin Yu. Nang basahin ni Lin Yu ang laman nito, nakita niyang automatikong magiging void ang kontrata kapag nakaipon ng 1,000,000 buwan ang cook, isang halagang halos imposibleng maabot. Napangiti si Lin Yu. Sa halip na mag-aksaya ng oras, napagdesisyonan niyang mas mainam na gawin na lang lifetime ang kontrata kapag oras na. Sinabi ng proprietor na sapat nang sirain ang kasalukuyang kontrata para maging malaya si Zhou Xiang, ngunit walang garantiya na pipirma ito ng bago. Tiniyak ni Lin Yu na may sarili siyang paraan. Bago tuluyang umalis, bigla niyang tinanong kung magkano kung gusto niyang kontratahin mismo ang proprietor o bilhin ang buong Yellow Springs Inn. Agad siyang pinatigil ng babae. Sinabi nitong hindi siya at ang inn ay kailanman ibinebenta. Naunawaan ni Lin Yu ang pahiwatig. Napagtanto niyang hindi pala lahat ay kayang bilhin ng pera sa horror game na ito. Magalang siyang nagpaalam at umalis ng silid ng walang pag-aalinlangan. Pagbalik niya sa ibaba, nagulat ang lahat sa bigla niyang pagdating. Kitang-kita ang gulat at paghanga sa kanilang mga mukha. Sa isip nila, hindi lang basta-basta nakipag-usap si Lin Yu sa cook, nakipagdeal pa siya sa mismong boss ng instance. Tahimik na sinabi ni Lin Yu na may napagkasunduan lang sila ng proprietor. Sa sandaling iyon, malinaw sa lahat na ang taong ito ay hindi mas mababa sa mga multong kinatatakutan nila. Sa katunayan, mas nakakatakot pa siya. Nagbukas ng usapan ang malaking lalaki. Ayon sa mission notice na natanggap niya, malinaw na bagong player si Lin Yu. Tinanong niya kung galing ba ito sa isa sa mga kilalang reclusive families. Naupo lang sa sahig si Lin Yu ng casual at sinabing wala namang espesyal, swerte lang daw siya at nagkaroon ng isang fortunate encounter kung saan nakakuha siya ng inheritance. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ibig sabihin, totoo pala ang mga ganoong tao, mga nababasa lang daw niya dati sa forum. Mula roon, nahulaan ni Lin Yu na may lugar pala kung saan nagkakausap ang mga player ng horror game. Kinumpirma iyon ng malaking lalaki. Totoo raw, at iyon mismo ang gusto niyang ipaalam sa kanila. Tinanong niya kung alam na ba nila ang tungkol sa bagong itatatag na 9th Investigation Center. Tapat na sumagot ang isa sa kanila na may narinig lang siyang chismis at nagtanong kung talagang dahil iyon sa horror game. Inamin ng lalaki na oo. Pagkalabas daw nila sa instance, pwede nilang tawagan ang hotline ng 9th Investigation Center. May makikipag-ugnayang official personnel at magbibigay ng tulong, tulad ng impormasyon at exchange channels, kapalit ng kaunting yin energy. Habang sinasabi ito, namigay siya ng business card sa bawat isa at nagpaalala na kapalit nito, irerehistro ng gobyerno ang kanilang pagkakakilanlan. Kailangan din nilang tumanggap ng ilang missions at mag-report ng detalyadong karanasan. Para raw itong pagiging external agent. Tiningnan ni Lin Yu ang card. Ipinaliwanag ng lalaki na iyon ang pinili niyang landas. Marami raw ang pumipili nito dahil kung totoo ang pagiging ghost tamer, kapag may sarili ka ng contracted ghost, may tsansa kang maging formal employee. Sa hinaharap, pwede ring bumuo ng team na malaking tulong para tumaas ang survival rate sa game. Sa mga salitang iyon, may sumilay na pag-asa sa kanila.
Nagtanong si Lin Yu kung ibig sabihin ba nito ay kailangan nilang sumali sa horror game habang buhay. Sumagot ang lalaki na oo, tuwing 2 linggo, eksaktong hating gabi, tinatawag muli ang mga player. May narinig din daw siyang may ilang high-level experts na pwedeng magbayad para pumasok ng kusa. Delikado man ang instances, puno rin daw ito ng opportunities. Habang nakikinig ang lahat, tinanong ni Lin Yu na bukod sa 9th Investigation Center, may forum din kung saan pwedeng makipag-ugnayan sa ibang players. Hindi ito itinanggi ng lalaki. Isang anonymous website raw iyon na pinamamahalaan ng high-level ghost teamers. Nagtaka si Lin Yu kung bakit anonymous. Ipinaliwanag ng lalaki na may rule ang horror game, kapag nakalabas ka na ng instance at bumalik sa realidad, hindi na maalala ng iba ang itsura mo. Ang forum daw ang buffer zone para sa mga ayaw ilantad ang kanilang identity. Doon tuluyang naintindihan ni Lin Yu ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ng malaking lalaki ang 2 babae kung may iba pa silang tanong. Wala na. Isa-isa silang humanap ng matutulugan. Nagpaalam ang lalaki at hiniling ang swerte para sa lahat kinabukasan. Hindi agad nakatulog si Lin Yu. Umupo siya at tinawag ang kanyang system. Agad tumunog ang panel at ipinaalam na ang cashback card ay na-activate sa huling purchase. Umabot sa 2 million underworld currency ang nagastos, at may 5 times cashback, kaya nakatanggap siya ng 10 million underworld currency. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at tinanong kung ano ang susunod na mission. Muling tumunog ang system. Mission 3, spending incomplete. Details, gumawa ng 3 purchases na lampas 100,000 underworld currency. Ang presyong itinaas ng higit 5 beses ng user ay hindi bibilangan. Progress, 0/3. Rewards, 1 cashback card, 5 yin spirit essence, 10 lone soul talisman, 10 soul extinguishing talisman. Kinabukasan ng umaga, umalangaw. Ang tila-tilaok ng manok sa buong inn. Nagising si Lin Yu na medyo lutang at napaisip kung Yu at tinanong kung nasaan ang cook. Mahinang sumagot si Old Ghostly na nasa kusina raw ito. Tumango si Lin Yu. Nag-umpisa pang magsalita ang matanda tungkol sa trabaho, pero bigla siyang tumigil at nagbago ang tono. Sinabi niyang hindi na kailangan ni Young Master Lin na sundin ang mga rules ng Yellow Springs Inn. Para sa isang taong may ganoong katayuan, hindi na raw siya saklaw ng ordinaryong mga patakaran. Sa sandaling pumasok sa isip ni Old Ghostly ang ideyang iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pasigaw niyang sinita ang mga nakatayo pa roon, tinatanong kung bakit nakatanga lang sila. Inutusan niya silang bumalik na sa trabaho. Hindi naglakas loob ang 2 babae na magtagal pa at agad sumunod. Napansin ni Old Ghostly na nakatayo pa rin ang malaking lalaki, tila tulala. Matare siyang sumigaw at tinanong kung ano ang iniisip nito. Ngunit hindi iyon narinig ng malaking lalaki, dahil malalim siyang nakalubog sa sarili niyang pag-iisip. Sa loob-loob niya, mas lalo niyang napatunayan na si Lin Yu ay tunay na powerhouse mula sa isang reclusive family. Sa kusina, makapal na usok ang bumubulwak mula sa chimney. Pumasok si Lin Yu at magalang na bumati kay Zhu Shang. Agad siyang nakilala ng matandang cook at masiglang inalok na tikman ang bagong lutong bone soup habang mainit pa. Sandaling tumingin si Lin Yu sa kumukulong palayok bago tumanggi. Ipinaliwanag niyang may mahalaga siyang pakay kaya siya nagpunta. Nagtaka si Zhu Shang at tinanong kung ano yon. Diretsyong nagtanong si Lin Yu kung kusang loob ba nitong piniling magtrabaho bilang cook sa Yellow Springs Inn. Biglang namutla ang mukha ng matanda, parang nahubaran ng lihim. Napabuntong hininga siya at inaming tama ang hinala ni Lin Yu. Ikinwento ni Zhu Shang na noon, sa malalim na bahagi ng Ghost Realm, isa siyang kilalang figure. Ngunit dahil sa pagtataksil, naambush siya at muntik ng tuluyang mabura ang kanyang soul. Sa desperasyon, humingi siya ng proteksyon sa proprietor ng Yellow Springs Inn. Doon napagtanto ni Lin Yu ang buong sitwasyon. Habang hinahalo ni Zhu Shang ang bone soup, sinabi niyang kahit gumaling na ang kanyang mga sugat, hindi dapat maliitin ang proprietor. Dahil sa kontratang pinirmahan niya, wala siyang magawa kundi manatiling mababa ang ulo at magtrabaho roon. Mahina niyang idinagdag na matagal na niyang hindi nakita ang mas malaking mundo, ninatikman man lang muli ang masasarap na pagkain at fine wine. Sa seryosong tono, tinanong siya ni Lin Yu kung paano kung bigyan siya ng pagkakataon. Matapos ang maikling sandali, direkta niyang inalok si Zhu Shang kung handa ba itong gumala sa 2 realm kasama niya. Bagamat halatang gusto ng matanda ang alok, ipinaliwanag niyang hindi yun basta-basta dahil sa kontrata. Biglang inutusan ni Lin Yu si Zhu Shang na tumigil.
Sa sumunod na sandali, nakita ng matanda ang kontrata sa kamay ni Lin Yu at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tinanong niya kung paano niya nagawa iyon. Simple ang sagot ni Lin Yu, marami raw siyang pera. Walang pag-aalinlangan, pinunit ni Lin Yu ang lumang kontrata. Sinabi niyang hindi niya maipapangako ang absolute freedom o kaligtasan, pero kaya niyang garantyahan ang walang katapusang supply ng fine wine. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Zhou Xiang ang kanyang excitement. Sinabi niyang dahil handang gumastos si Lin Yu at agad silang nagkasundo, handa siyang sumuong sa anumang panganib para rito. Agad niyang kinuha ang bagong kontrata at pinirmahan ito ng walang pag-aalinlangan. Malinaw ang mga nakasulat. Sa sandaling matapos ang kontrata, tumunog ang system at inanunsyo na matagumpay nang nakapag-contract si Lin Yu sa ghostly being na si Zhou Xiang. Lumabas ang attribute panel, at nagulat si Lin Yu nang makita na ang stats nito ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa kanya. Habang sinusuri ang data, napagtanto ni Lin Yu na kahit mukhang luma at sira ang Yellow Springs Inn, sobrang delikado ng instance. Kung wala ang mga rules at ang system, matagal na raw sanang namatay ang lahat ng players. Sa kabila nito, nagpapasalamat siya dahil nakakuha siya ng napakalakas na alay. Biglang lumuhad si Zhou Xiang at tinawag si Lin Yu bilang kanyang master, sinabing mula ngayon ay susunod na siya rito. Agad siyang pinatayo ni Lin Yu at sinabing huwag na silang maging formal. Aaminin niyang kakailanganin niya ang tulong ni Zhou Xiang sa hinaharap. Bilang selebrasyon, inimungkahi niyang kumain at uminom sila. Makalipas ang sandali, sabay nilang itinaas ang kanilang mga tasa upang ipagdiwang ang bagong simula. Nang lumaon, tila dumilim ang paligid. Nakaupo si Lin Yu sa loob ng inn kasama ang malaking lalaki, parehong tahimik at nag-iisip. Sa isip ni Lin Yu, matapos makuha si Zhou Xiang, hindi na ganoon kahirap ang Yellow Springs Inn instance. Ngunit nang tumingin siya sa gilid, naalala niyang buhay pa si Li at ang mukhang bureaucratic na lalaki, habang ang isa pang babae ay brutal na namatay matapos aksidenteng makabangga ang isang guest. Bumigat ang pakiramdam ni Lin Yu. Paalala iyon na horror game pa rin ang mundong ito, puno ng malevolent spirits. Kahit may system, pera, at kakayahang mag-contract ng ghosts, hindi pa rin siya invincible. Bigla siyang tumayo. Naalala niya ang sinabi ng malaking lalaki na bumabalik ang game tuwing kalahating buwan. Sa puntong iyon, malinaw ang desisyon niya, kailangan pa niyang maging mas malakas. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Lin Yu ang Yellow Springs Inn, handa sa mga susunod na hamon. Pagkalakad ni Lin Yu ng ilang hakbang, parang may naramdaman siya kaya huminto at lumingon. Doon niya nakita si Li, hingal na hingal habang tumatakbo papalapit sa kanya. Hinay pa ng hangin ang mahinang boses ng babae habang nagpasalamat ito. Sinasabing kung wala si Lin Yu, hindi niya sana nalampasan ang unang araw sa horror game. Kalmadong sumagot si Lin Yu na wala lang iyon, dahil ang pagtulong daw sa iba ay pagtulong din sa sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, bigla siyang inabutan ni Li ng isang maliit na piraso ng papel at nakiusap na tanggapin niya iyon. Napatingin si Lin Yu sa papel at nakita ang isang serye ng numero. Nagtaka siya kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Li na sa totoong mundo ay taga Zhongcheng siya, at may kaunting koneksyon ang pamilya niya roon. Sinabi niyang kung sakaling kailanganin ni Lin Yu ng tulong sa realidad, maaari siyang tawagan. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang salita, tumunog ang system notification. Inanunsyo ng system na matagumpay nang nakumpleto ang mission. Sumunod pa ang mas malakas na tunog, na nagsasabing tapos na ang Yellow Springs Inn instance. May nais pa sanang sabihin si Lin Yu, ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbitak ang buong lupa. Bago pa siya makariyak, bumalik na siya sa totoong mundo. Pagdating sa realidad, kinalma ni Lin Yu ang sarili at muling tiningnan ang maliit na papel sa kanyang kamay. Napailing siya at naisip na sadyang mapaglaro ang tadhana. Pagkatapos, basta na lang niya itong itinapon sa sulok ng kanyang mesa. Sinilip niya ang relo at napagtantong ang 2 araw sa horror game ay katumbas lamang ng 1 segundo sa realidad. Kumislap ang mata ni Lin Yu habang tinawag niya si Zhou Xiang. Nagulat ang huli at agad nagtanong kung may kailangan ba ang kanyang master. Ngunit kalmado lang ang sagot ni Lin Yu, wala naman. Bagamat naguguluhan si Zhou Xiang, sinuri naman ni Lin Yu ang kanyang inventory system. Napagtanto niyang buo pa rin ang kontrata nila ni Zhou Xiang, at dala pa rin niya ang Resentment Furnace Necklace at iba pang yin items. Dahil dito, napatunayan niyang kayang magdala ng ghost at yin artifacts ang isang ghost tamer pabalik sa realidad.
Habang naglalakad siya, napaisip si Lin Yu na posibleng ang dumaraming strange incident sa mundo nitong mga nakaraang taon ay gawa ng mga ghost tamer na may masasamang balak. Tumigil siya at minasdan ang city view sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang marahil ay hindi naligtas ang mundo gaya ng dati. Naalala niya ang sinabi ng bearded veteran, na bawat 2 linggo ay muli siyang tatawagan ng horror game. Ibig sabihin, limitado lang ang oras niya para maghanda. Napabuntong hininga siya at naisip na napakarami pa niyang lihim. Hindi pa raw ito ang tamang panahon para makipag-ugnayan sa mga opisyal. Para kay Lin Yu, mas praktikal munang gamitin ang forum kaysa direktang makipag-ugnayan sa 9th Investigation Center, lalo na kung impormasyon ang pag-uusapan. Makalipas ang sandali, naupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang computer. Dahil nakaset up na ang virtual fake IP, mabilis siyang nakagawa ng account at nakapasok sa forum. Agad lumitaw sa screen ang Horror Game Communication Forum. Mabilis niyang sinuli ang mga announcement at napansing karamihan ay galing sa 9th Investigation Center ng Great Sia. May malinaw na mga patakaran, ipinagbabawal ang paggamit ng illegal na paraan para kumita, ang pananakit ng kapwa, ang pag-leak ng impormasyon tungkol sa horror game, at ang pagkalat ng balita tungkol sa mga multo. Sandaling nagulat si Lin Yu, ngunit agad din siyang kumalma. Naisip niyang sa ganitong sistema ng pamamahala, posibleng mapigilan ng mga ghost tamer na gustong abusuhin ang kapangyarihan nila. Gayunpaman, bilang baguhan pa lang sa mundong ito, ang pinakamahalaga ay ang sariling kaligtasan. Dahil dito, napagdesisyonan niyang basahin ang strategy guide na ibinibigay ng forum. Walang pag-aalinlangan, dinownload niya ang file. Ayon sa guide, lahat ng horror instances ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na Ghost Realm, isang napakalawak na mundo na ng multo, ngunit kumikilos lamang ang mga ito ayon sa malinaw na rules. Nalaman din niya na ang mga multo ay hinahati sa 7 levels base sa lakas, habang ang mga human ghost tamer naman ay may 9 na tiers. Sa isip ni Lin Yu, malaking advantage ang perfect grade contract niya dahil kaya nitong baliwalain ang level gap. Dagdag pa rito, ang ghost na si Zhou Xiang ay nasa first ghost level. Bigla siyang napahinto sa pagbabasa nang makita ang isang detalye, 5 batches na ng horror game ang naganap, na may kabuuang 100,000 players. Maliban sa unang batch na tuluyang na-wipe out, may mga survivors sa lahat ng sumunod. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, nalaman niyang may ilang players na nakatagpo ng 9 Nether Soul Cleansing Wine at naging ghost tamers. Napaisip si Lin Yu na nakainom na siya ng 2 bote at may isa pa siyang natitira. 3. Ang nagamit niya para masupol si Zhou Xiang, kaya siguradong may natira pa. Habang tinitingnan ang mga datos sa screen, naisip niyang sa harap ng kamatayan, natural lang na mapilitan ang mga players na bumili ng items. Sa ganitong punto, mahalaga ang forum bilang trading platform. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may lumabas na official notification sa forum. Ipinapalam nito ang ika-4 na official offline trading fair, kasabay ng isang confirmation request, isang balitang ikinagulat ni Lin Yu. Tinitigan ni Lin Yu ang sunod-sunod na detalye tungkol sa 4th offline trading fair at napaisip. Mukhang balak ng mga opisyal na idaos ang event sa Zhongcheng, bagay na ikinagulat niya. Medyo nalito siya, hindi ba sapat ang mga post at transaksyon sa forum para matugunan ang pangangailangan ng mga players? Hindi nagtagal, isang senior member sa forum ang nagsalita at ipinaliwanag kung bakit kailangan pa ng offline trading fair. Ayon dito, delikado ang online transactions dahil hindi personal na nakikita ang items, mataas ang risk, at mahirap makakuha ng dekalidad na gamit. Kaya ginawa raw ng forum ang event na ito bilang mas ligtas at mas epektibong pagkakataon para sa lahat. Napabuntong hininga si Lin Yu. Sa isip niya, mukhang seryoso at responsable ang senior na iyon. Dahil dito, napagdesisyonan niyang mag-register at sumali rin. Matapos pag-isipan ng halos 50 pangalan, napili niya ang codename na King of Hades. Pagkalipas ng 3 araw, muling tumunog ang system. Inanunsyo nito na aktibo na ang Strongest Godly Rich System, at dumating na ang daily random reward. Ipinagbigay alam na nakatanggap si Lin Yu ng 6,452,000 underworld currency. Tahimik siyang tumayo at inutusan ang system na buksan ang interface. Nang makita niya ang balance, hindi niya napigil ang ma-excite. Para sa kanya, ngayon pa lang talaga niya nararamdaman na isa na siyang tunay na godly rich man. Walang sinayang na oras si Lin Yu.
Kinuha niya ang kanyang suitcase, araw na ng trading fair. Masigla siyang bumiyahe patungong Zhongcheng. Bandang alas 3:20 ng hapon ng Lunes, nakatanggap siya ng mensahe na naglalaman ng detalye, Huwebes, 5 p.m., Locker 046, Golden Mall. Agad siyang naghanda, dala ang mapa, name tag, at mask. Pagsapit ng 6 p.m., sumakay siya ng taxi sa Zhongcheng West Expressway. Alas 8 na ng gabi nang makarating sila sa isang abandonadong factory sa PhilEst District. Tugma sa inaasahan niya, sobrang eerie ng paligid. Sa harapan, mahaba ang pila ng mga taong naghihintay pumasok. Tiningnan ni Lin Yu ang name tag at napaisip. Para sa isang anonymous forum, sobrang komplikado ng proseso pero malinaw na ligtas. Ang mask ay kayang harangan ng spiritual sense, at ang name tag naman ay may anti-counterfeiting energy signature. Habang nag-iisip siya, may biglang nagsalita na lalaki. Ibinunyag nito na ang isang ghostly being na nagngangalang Bai, isa sa 3 founders ng forum, ay isang napakalakas na evil ghost. Saglit na natigilan si Lin Yu. Kaya pala ganito kataas ang yin energy sa lugar, nasa evil ghost level. Bagamat mas mababa ito kumpara kay Zhu Xiang, malinaw na hindi ordinaryo ang taong kayang kontrolin ang ganitong nilalang. Hindi nagtagal, siya na ang sumailalim sa inspection. Sinabi ng inspector na pwede siyang makipag-trade gamit ang invitation name tag. Idinagdag pa nito na kung may balak siyang magbenta, kailangan munang dumaan sa appraisal area. Napatingin si Lin Yu sa mga makina para sa appraisal at napabuntong hininga. Mukha itong sobrang modern. Sa isip niya, kaya nga ba talagang sukatin ng mga ito ang level ng yin artifacts at materials? Napansin ng lalaki ang pagdududa ni Lin Yu at tinanong niya si Lin Yu kung first time niya ba. Doon napagtanto ni Lin Yu na siya nga ang masiglang senior sa forum. Hindi pa man siya nakakasagot, ipinaliwanag na ng lalaki ang mga makinang iyon ay gawa ng 9th Investigation Center. Kayang i-classify ng mga ito ang items bilang low grade, mid grade, o high grade base sa spiritual energy, at bawat grade ay may 3 tiers. Dagdag pa niya, may ilang items, gaya ng talismans at elixirs, na hindi pwedeng sukatin ng makina, kaya 3 veteran players ang inimbitahan para mag-evaluate ng mga iyon. Sa huli, sinabi niyang huwag mag-alala at maaasahan ang sistema. Unti-unting naunawaan ni Lin Yu ang proseso at nagpasalamat siya sa lalaki. Ngunit naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa puntong iyon, malinaw sa kanya na mas advanced ang teknolohiya ng mga opisyal at mas malakas ang unang batch ng players kaysa sa inaakala niya. Napagtanto niya na hindi pa ito ang tamang panahon para maging mayabang. Tumangala siya at tahimik na nag-isip, umaasa siyang ang mga dala niya sa trading fair na ito ay mapapalitan ng mas malaking kapangyarihan. Habang papasok si Lin Yu sa pinakamapanganib na trading fair ng forum, malinaw na hindi lang items ang nakataya kundi ang magiging lakas niya bilang player. Ano kaya ang makukuha niya sa loob? Mag-like at mag-subscribe para malaman mo ang susunod na mangyayari.